Pero totoo ba nagkaroon ka raw ng jowang drug lord? Involved ka raw sa drug? Hello guys, so we're here now in Cabalen at kaya tayo naririto dahil nagsi-celebrate ng birthday ang isa sa pinakamatalik kong kaibigan since high school. So huwag natin patagalin pa, ladies and gentlemen, one of my old friend, RGC De La Cuadra. Hi! Happy birthday, miss you! Oh, basta. Alam nyo ba guys, itong kaibigan ko na si RG, since high school, no? Tama, third year. Kaibigan ko na to. Pero after nung high school, hindi kami gano'n nakikita dito. Pero yung friendship namin, gano'n talaga, no? So ano na, kumusta sa mga buhay-buhay mo? Ano ba ang nangyayari? Ano bang balita sa'yo? So, hi everyone. I just came back from Ilocos Norte. I stayed there for a year in San Nicolas and it was really good. You know, I've met friends there and I enjoyed it. Saan ka pala nanggaling? Sorry? Sa Ilocos Norte. Ilocos bang doon ka talaga lumaki? Bata ka pa? No, hindi. Ang province talaga ng dad ko is sa La Union. And then, nagtrabaho lang ako sa isang BPO sa Ilocos Norte. Hindi, nung bata ka, saan ka lumaki? Sa Pasig. Sa Pasig. Doon sa bahay na dati pinuntahan ko, doon ka ba lumaki? Yep. Okay, kasi nung pinuntahan ko yung bahay nyo dati, parang hiwalay na yata magulang mo nung dati. Yes, so hiwalay ng parents ko, like grade 6 pa lang ako. It was 2000, I think. Kung bata ka pa, no, bilang part tayo ng LGBT, ano kung naramdaman mo bata ka pa lang na alam mo na kung ano ka? Siguro, pero medyo confused ako kasi unlike kasi ngayon, yung mundo natin mas advanced, mas madaling maglagay ng label kung anong gender mo, kung anong preferences mo. Dati kasi isa lang, Oo, no? dati bakla ka lang, tomboy ka lang, exactly. Kaya medyo lito lang ako. Pero medyo late bloomer na rin ako nag-out. So, and hindi naman ganun kahirap yung pag-out. Alam niyo ba guys, hindi niyo natatanong, hindi sa pagayabang. Itong kaibigan ko, napakatalino po nito. At hindi ko po alam kung, yung pagiging matalino mo ba, bata ka pa o nag-aral ka lang talaga or nasa lahi niyo yung pagiging matalino mo? Siguro na on the long run na natututo, ganun. Mahilig kasi ako magbasa ng libro ever since. Pero kasi one time, naalala mo yung third year tayo, di ba? Hindi po siya nakakapasok ng first period kasi hindi ko alam, basta tamad siyang pumasok ng maaga. So science yung di ba? Science yung pinaka first period namin. Isang buwan siyang hindi pumasok. Tapos nagulat kami kasi nagpa-exam yung teacher namin. Siya lang yung nakapasa. Gulat yung teacher namin. Sabi, sino si RG De La Cuadra? Estudyante. Tinuro ko siya. Hindi siya kilala pero siya lang yung bukod tanging nakapasa. Hindi ko alam kung sino. Borines, I think. Yeah, si Ma'am Borines. Ay, shout out kay Ma'am Borines. Then after nun, high school third year, di ba? Tapos fourth year, naging mag-classmate tayo. Alam niyo ba to dati? Meron tong isang katarantado ang ginawa nung high school kami. Pumapasok siya ng school, naka-blouse siya. Di ba naman yung blouse ng babae, di ba? Yung uniform, di ba? Meron siya parang tawag doon? Collar. Pinapasok niya yun sa loob. Nalakas ako mag-trip dati, guys. Pinapasok niya yun sa loob. Tapos, Nalakas ako mag-trip. wala siyang ibang dala kundi makeup. Di ba makeup? Makeup, wala siyang ibang dala kundi makeup. Hanggang sa natuto na kami nung high school kasi ba, natuto na tayo mag-inom, mapabarkada na tayo kung saan-saan. Oo. So after high school, nawala na tayo ng connection, nawala na tayo ng kahit anong balita sa isa't isa. So after nung graduation natin ng high school, ano yung naging buhay mo? I pursued college pero tumigil din ako. Hindi ko siya natapos. Anong ang kinuha mo sa college? Anong course? Una, edu. And then, I shifted to clinical psychology. Ang tagal kasi natin hindi nagkita, di ba? 10 years, I think. Oo, 10 years, ganun. Ano yung
anong mga, yung mga up and down na nangyari sa'yo, meron ka bang mga bagay na hindi naging magandang nangyari sa'yo? Kung okay lang may kwento mo sa amin. Meron naman, of course, life is a set of ups and downs, and we can never consider life beautiful if there is no tragedy, if there is no flaws, I would say. That's why meron din naman, may mga hindi magandang nangyayari, but the good thing about it is you're learning, natututo ka, babangon ka, and alam mo na, tutuloy mo lang yung buhay mo. Ikaw ba ang breadwinner sa family mo? Yes. Ilan kayong magkakapatid? Apat, oo. Hi sa mga kapatid ko nandiyan sa Cavite, shout out. Meron akong isang nabalita na hindi ko alam kung totoo. Involved ka raw sa drug? Oy! Drag queen ba? Nag-drug queen ka daw. Yung director namin na palunok ng sangkong. No. Siyempre, hindi ka lang matalino, maganda ka pa. So, maganda ka, kailangan may jowa ka. May jowa ka ba ngayon or may naging jowa ka ba before? Meron naman. Sorry naman sabing pangit ka. Siyempre, May natawa lang ako. Meron naman, may mga naging jowa, may mga naka-live-in, pero anong klaseng jowa nagkaroon ka dati? ano ba dapat? Di ba magnanakaw, adi, gano'n. Baka may jowa ka matino, piniperahan ka, di ba? Pinabagad kami. Seryoso, pagago ng pagago. So, nung nagkapera ka, nagkatrabaho ka na, bakit mo naisip na magpa-opera ng ilong o magpatangos ng ilong? Kasi ang ilong po dito dati, grabe po, para pong sundalo, lagi pong nakadapa, oo. So, paano at pagkano? Ikwento mo yung kwento ng ilong mo na yan. Sorry, kinailangan kong lumunok kasi yung mga tanong. Pero yes, totoo po yun. So, mailalim po ako sa... Installment ng ilong mo, di ba? Wala namang installment. Pero, yeah, I underwent to a surgery, alarplasty, rhinoplasty, tapos binawasan din yung ilar ko, US silicone L-type ang ilong ko. Pero pinatanggal ko na. Magkano ang inabot niyan? Less than 100,000 lang naman. Anong... Pero kasama na rin kasi doon, nagpa-buccal fat removal ako. Nagpa-BFR ako. Salamatan mo yung... Hi, Doc Pua. Kamusta ka na? Anong naisip mo? Ba't nabatangos? Napapangitan ka na ba sa itsura mo? Kailangan mo mag-enhance? Oh, hindi. Hindi sa ganun. I'm proud of my own skin, guys. Isa sa mga advocacy ko yan na dapat proud kayo sa sarili nyong skin. During that time kasi pandemic, so nasa loob ka lang ng bahay, wala kang ginagawa, and lagi tayo naka-mask. Oo. So I felt Nabahuan ka sa sarili mo, it was a ganun. perfect time for us to, undergo to any surgery, to any re-enhancement. Kasi nga naman naka-mask tayo, so syempre hindi halata, hindi makikita, ganun. Pero in fairness, ang laki talaga ng binago ng mukha niya. Ang laki. Pero hindi siya maganda talaga totally pa. Pero ang laki ng Pabot na binago. ng adobo. Direct pabot ng adobo. Pero bago ko na yung usapan. No, I'm just kidding. Pero ngayon, saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa Ortigas, sa OCC building, Anong trabaho mo doon? Anong? patient scheduler ako ng mga pasyente. So, pag may mga problema ang pasyente, kailangan nila ng specialist, ako yung mag-schedule ng appointment nila. Ikaw, hindi mo ba naisip na maging pasyente ka gano'n? Lahat tayo magiging pasyente. Kaya nga, yun ang... Yun yung naging inspiration ko sa every call ko sa trabaho ko na once in my life, naging pasyente ako. Magiging pasyente mga mahal niyo sa buhay, kaya dapat treat them with care. Pero totoo ba, nagkaroon ka raw ng jowang Siguro, sasagutin ko na siya ngayon, yes po. Oh. Matagal niyang tinatanong yon pero yes. Kasi matagal naman na yun, no? Diba? Okay Yes, lang naman. sir. At saka wala naman masama magmamahal. Kung yung minahal niyang tao, yung nagmahal sa kanya, ano naman, wala tayong magagawa, di ba? But recently, he was, placed behind the bars. It's been like 3 or 4 years. Na siya nakakulong. Ikaw, hindi ka ba,
I mean, sa or hindi mo ba naisip na ganon, alam mo yun? O naisip na suportahan siya, gayahin siya, ganon. No, ayaw din niya. Ayaw din. Ay, ang bait ng jowa niya, di ba? Tsaka Pero hindi ka nakatake ng drugs. Okay lang kung nakatake ka kasi kung Then, you know, pag magpa-party ka, alam mo na, yung simpleng teenager ka before. ito, bilang breadwinner ka, ano yung pwede mong masabi sa mga breadwinner din ngayon na kasi may mga breadwinner na minsan napanghinaan ng loob, di ba? Na kaya hindi na nakaya. Ikaw bilang breadwinner ka, naging successful ka doon. Ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Keep on praying. The universe listens, especially to a stubborn heart. Keep on praying. Keep on Lord delivering. is watching. And remember this, our universe listens. Brother. Especially to a stubborn heart. So, gawin lang natin yung best natin. Do it in a legitimate way. Give it like 100%. That's it. Oo, alam mo, sobrang saya ko na itong kaibigan ko na tayo talagang malaki na yung narating, malayo na yung narating. Hindi ko akalain na makarating niya kung ano man siya ngayon. Kasi dati walang beer. Ginto nung high school kami. High school pa lang, ang dami niyang sipon, ang laki ng bag niya. Pakidirit yan. Pero ngayon, look at now, di ba? Successful na siya, breadwinner, at meron na siyang, magkakaroon siya na bagong sasakyan, di ba? Wow! Congratulations! Ano sasakyan? Oh, ingat ko eh. At saka ngayon, magkaroon na sila ng bagong bahay. Binigay ng gobyerno. Yan, pa sila. Palamunin ka pala ng Pilipinas. Hoy, pinalitan ng gobyerno kasi wawasakin yung bahay Yes, namin hindi sa... mo sila kasing lugar nila. And yan guys, no, ayan, masaya ako ngayon kasi kasama ko yung friend ko habang may nanggugulo mga kaibigan ko, itong mga to, hi kayo, ayan, diba? Hello po. Sabi nito, ba't ang bilis ng vlog? Ikaw makaka-vlog ka, baga itong makasama mo, mga demonyo, di ba, nagigigil ako. Laki ng pangtong guys. Sarap siya. Di ba? Para Thank naman you yung seryoso, di ba? Ayan. Nakabalik. So, abangan nyo ulit ang next, ko. Meron, yung next na kaka-interviewin ko, ito talagang maganda talaga yung story ng talaga. Pero abangan nyo. Thank you, Kabalen. Hindi ka nilibre ka.